Pagkatapos isara ni Calvin ang pinto ay nagpalakad-lakad siya sa silid na opisina niya. Kinuha niyang baso sa mesa at isinalin ulit ng alak. Pero parang mas nakakalasing ang pag-uusap nila ni Sabina kanina. She offered herself to be his substitute wife. Wala tong idea kung ilang gabi siyang hindi pinatulog noon nang ma-realize niyang si Sabinang nakatalik niya ng 2 beses. He took her innocence, and despite her ignorance when it comes to make love, it was the best make love in his whole life. Gayunpaman ay galit siya kay Sabina dahil kakuntsaba to ni Sarina para mapaikot siya. At ngayon, pati ito ay hawak niya na sa leeg. Dapat ay pumapalakpak ang tainga niya. Hindi ni Calvin sana gustong magkasala, kaya nga kahit hindi niya ipaanal ang kasal nila ni Sarina, hindi siya tumikim ng ibang babae noon. Though he was sure he doesn't love his wife anymore. The purpose of that piece of paper is to trap her and prevent her from marrying someone else. Alam niya naghihintay pang lalaki ni Sarina na maging single ito ulit para maging legal ng pagsasama ng dalawa. Gusto ni Calvin na hawak pa rin niya ang alas kay Sarina para hindi ito tuluyang maging masaya. Kasama dapat itong maging miserable ang buhay tulad niya. Hanggang sa natikman niya ulit ang halik ni Sabina kagabi. Nagiinit pang ang dugo niya ngayon at naninikip ang pantalon niya, makita lang ang mapula nitong mga labi. Pagkatapos ay mag-o-offer pa ito ng make love para magampanan ng papel ni Sarina na hindi naman niya hinihingi. Hindi ni Calvin alam kung tama na tinanggap niyang alok ni Sabina kapalit ng patuloy niyang pagbibigay ng sustento sa buong pamilya. Pagkakataon niya na para magiganti, pero parang lumalabas si Sarina at mama nito ang makikinabang at si Sabina lang ang magsasakripisyo. Iwala itong hiniling para sa sarili, kung hindi ang manatiling isang kasunduan lang ang napag-usapan nila. No more, no less. Hindi ni Calvin alam kung ganun ba talaga ito kabait o nagpapakatanga na lang. Pero dahil hindi pa siya tapos sa misyon niyang parusahan din si Sabina, ay pumayag siyang maging kerida to. Bahala na kung magkasala siya. He deserves his victory after all. Kinuha ni Calvin ang telepono, saka tinawagan si Lindsay. Pinakuha niyang financial report sa opisina ni Sabina para mapag-aralan niya ulit. Hindi niya na muna gustong makaharap si Sabina. Dahil nagiinit pang dugo niya, she hasn't realized what she asked for. Kung sa bagay, isa na itong magpagamit sa kapatid para makuha ang pansariling luho ng pamilya. Tsak na magtatalo na naman sila ng mama niya na ito. Ito ang may gusto na ipasara na lang ang Ortega shipping line at mag-file ng bankruptcy. Ang purpose ng mama at papa niya ay para mawalan ng value ang shares sa kumpanya, ang mga Torres, at walang maging habol ang mga ito. Pero ngayon ay kailangan niyang ipagpaliban ang pagpapasara sa kumpanya. Kung paano siya mangangatwiran sa mga magulang ay hindi niya pa alam. Malaki ang nakukuha ng pamilya ni Sarina sa kanya buwan-buwan. Kung susumahin niya lahat ng gastos niya ay inaabot siya ng 200,000. 100 doon ay galing sa payroll ng kumpanya at ang iba ay galing mismo sa bulsa niya. Pero hindi niya iniinda yun noon at lalong hindi niya intahin ngayon. Malaki ang hihingi niyang kapalit kay Sabina. Tell Sabina to come to my office after an hour. Utos ni Calvin kay Lindsay. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbagong tingin niya kay Sabina ngayon. Pakiramdam niya, hindi niya masasalubong ang mga mata nito dahil mababasa nitong pagnanasa sa mga mata niya. Kung bakit naman kasi bumalik lahat ang nangyari sa kanila sa balintataw niya na tila kahapon lang yon. Hindi rin siya makapag-concentrate kapag kalahating oras na siyang nag-a-analyze ng financial report. Walang pumapasok sa utak niya pero sa pagitan ng hita niya ang meron. Nang matapos ang 1 oras, kumatok na si Sabina sa silid ni Calvin, dala ang ballpen at notebook na hindi niya alam kung para saan. Have a seat, formal ni Calvin na wika, na hindi niya inangat ang tingin na kunwari abala sa mga numero sa laptop niya. Hindi siya pwedeng tumayo dahil baka mahalata ni Sabina ang pamumukol sa pagitan ng hita niya. May pag-uusapan ba tayo? I need your help here. Hindi ko alam kung paano ko i-justify kay Papa na kailangan pa ng panahon ng shipping line para makabawi sa pagkalugi. That it would turn it stable and be profitable again like it used to. Napakalaki ng operating expenses, Calvin, pero nakita ko hindi naman tumataas ang sales sa loob ng 1 taong mahigit. Paanong expenses lang ang tumataas? Inflation, yet we can change our price because of our competitors. Mas lalo tayong mawawala ng customers kapag nagtaas tayo ng presyo.
Then reduce the expenses. Reduce the expenses? Like what? Salaries? Sarina's salary, for example? Umirap ito ng puntiryahin niya kaagad si Sharina. Pag-aaralan ko kung saan tayo pwedeng mag-reduce ng cost. Do we have an active ad? Billboards? None at this moment. Why? To reduce the expenses. Ginagamit ang advertisement para lumakas lalo ang kita, hindi para lumakas lalo ang expenses. Bakit ang karamihan ng malalaking brand ngayon panay palabas ng advertisement sa TV? It's simply because they double the profit by doing so. Kailangan lang natin ng isang ads na kakagatin ng market at bumalik ang kuryosidad nila sa atin. Bakit ikaw? Anong ako? Hindi naman kita nakita sa ads pero bumalik ang kuryosidad ko sa'yo. Isang ngiti ang pinakawala ni Calvin. Pero sa halip ng ngumiti si Sabina ay mas sumira pa to. At gusto ko rin madagdagan ng sales agent natin. We cover international shipment pero 4 ng ahente natin kasama ng local market. We have to go back to cost cutting. Katuwiran ulit ni Calvin. Nagbawas tayo ng ahente dahil malaki ng binabayaran natin sa commissions nila. Bakit hindi niyo nalang tinaasan ng quota and then hire efficient sales agents? Hindi lahat ng expense ay pabigat sa kumpanya. Kailangan lang ay mapili natin ng maayos kung alin ang dapat bitawan at alin ang manatili. Is it how you see we create more sales? Kailangan din nating malaman kung bakit nawalang iba nating kliyente. What are the reasons? What we can do to prevent other customers from leaving? At sa tingin mo hindi namin inalam yan? Inalam nyo nga siguro, pero ang tanong, ginawa nyo ba ng solusyon? O hinayaan nyo lang? Isang kibit-balikat ang sinagot ni Calvin. Mukhang malayong mararating ng diskusyon nila dahil napakaraming ideas ang ipinapasok ni Sabina sa isip niya. We'll study all your suggestions and then we prepare a report before we present everything to my father. Kailangan ko muna silang makumbinsi ni Mama na may pag-asa pang lumago ang shipping line. Kasama ako, nakita ni Calvin ang sandaling alinlangan ni Sabina. Of course, I might not be able to convince him. Baka, kanina lang ang tapang mong mag-suggest ng kung ano-ano sa akin. Pero ikaw na rin ang nagsabi na silang gustong pumutol ng relasyon ng pamilya namin sa inyo, Calvin. I'm sorry, sweetheart, but you have to. Gusto rin kitang iharap para patunayan sa kanila na hindi ka lang mangbubulakbol at kukubra sa kumpanya katulad ng ginawa ng kakambal mo. You have to prove your worth. After all, the idea na to close this company comes from you. And this is all for your family's benefit. Napalunoktot na wala ng kumpiyansa sa sarili. Habang nakayuko ipinagawa ni Calvin itong titigan. Kung si Sarina ay pumayat na ngayon at wala ng panahon para mag-ayos sa sarili. Ang ganda naman ni Sabina mas lumitaw at nangibabaw. Huwag kang mag-alala. Bago naman tayo humarap kay Papa, ay napag-aralan na natin ang lahat ng suggestion mo. Hindi natin pwedeng iharap sa kanya anumang idea na mahahanapan niya ng butas para i-reject ang proposal natin. Gather all the information and we will discuss it one by one. Okay, are you having second thoughts? Tanong ni Calvin na nakakunot ang noo. Kung kailan nagka-interest na siya at nakita niya ng potensyal na bumalik sa dati ang shipping line ay saka naman nag-alangan si Sabina. Ipiprepare ko lang ang mga data. Tumayo ito na kaagad niyang sinundan. Bago ito makalabas sa pinto ay nahagip ni Calvin ang braso ni Sabina at naiharap sa kanya. I'm asking you, why are you having second thoughts? Baka hindi rin siya pumayag. The last time I saw Uncle Darius, he wasn't smiling at me. Galit na sila sa amin. Itinukod ni Calvin ang isang kamay sa likod ng pinto saka pinaglandas ang daliri. Sa ibang labi nito, halos isiksik ni Sabina ang sarili sa solidong kahoy katulad kagabi. Calvin, I will make my father approve my proposal if you promise me one thing. Ano yun? Hindi ni Calvin sinagot ang tanong ng dalaga. Dahil atat na siyang angkinin ng mga labi nito. Halos ibaon niya ang mukha dahil hawak ng isa niyang kamay ang likod ng ulo ni Sabina para hindi na ito makawala nang gumanti si Sabina sa mga halik niya at pumaikot ang isa niyang braso sa maliit nitong baywang. Be mine tonight, Sabina. I want you tonight. Hindi pa pumapayag ang papa mo. Halos habol nito ng hininga nang pakawalan niyang mga labi nito. Kailangan kong masiguro na hindi magsasarang kumpanya. I will assure you. No, Calvin. Kailangan ko ng malinaw na kasunduan. Hanggat hindi ko naririnig sa papa mo ang pagpayag niya, walang mangyayari sa atin. Isang kasarkastikong ngiti ang pinakawalan ni Calvin sa kabumitiw sa katawan nito.
Sigurista ka rin ano? Yun ang pinag-usapan natin. Iniyakap ni Sabina ang dalawang braso sa sarili. Okay, prepare what I ask you and then we'll discuss it tomorrow afternoon. Ibinalik ni Calvin sa pormalang pakikipag-usap para iwalang pag-iinit ng katawan. Salamat. And Sabina, pigil ni Calvin sa tangka nitong pag-alis sa opisina niya. Yes, what do I get if I get the big yes from my father? Anong gusto mo? One night. I want one night with you. Napag-usapan na natin to, Calvin. We are still negotiating, Miss Torres, at sa pagkakataong ito, ako ang dapat na mag-demand, hindi ikaw. Take it or leave it. Tumalikod na si Calvin at bumalik sa mesa niya. Hindi niya na nahabol ng tingin si Sabina dahil mabilis din itong lumabas. Nakatitig lang siya sa pinto habang nagiinit pa rin ang sulok ng pisngi niya sa kung anong damdaming hindi niya may paliwanag. Ngayon pa lang ay kailangan ni Calvin na kumbinsihin ng papa niya kung kinakailangan niyang ibenta ang yate niya sa Manila Bay para idagdag sa kapital ng kumpanya ay gagawin niya. He needed this company because he needed Sabina. Ano nangyari sa'yo, Sabina? Anong pumasok sa isip mo at ibinala mo na naman ang sarili mo sa mga Ortega? Galit na galit si Realin sa kanya nang ipagtapat ni Sabina ang totoo. Wala kasi siyang masabihan ng problema at ang nararamdaman niya, wala na akong choice. Kanino lalapit sina Mama at Sarina kung bigla na lang i-dissolve ang kumpanya at wala kaming magiging habol kahit na anong kusing. Paano mo naging problema yon? Matanda na sila, Sabina. Hindi dapat niloko ni Sarina ang asawa niya in the first place. Katwiran pa ng kaibigan. Yun nga isa pang punto, Rhea. Si Sarina ang dahilan na miserable ang buhay ni Calvin ngayon. Yun pala yun. Kaagad na sala ni Rhea sa sinabi niya. Anong yun pala yun? Hindi naman talagang mamamot si Sarina ang inaalala mo. Si Calvin naman pala. Of course not. Naku, Sabina, huwag ka na mag-deny sa akin. Hanggang ngayon ba, umaasa ka pa rin na tatapunan ka ng atensyon ni Calvin? Oo nga pala. Ikaw na nga palang bibigyan niya ng atensyon ngayon kasi nanlalalaki ang asawa niya. Do you realize what you're getting yourself into? Sinasamantakalong naman ang pumapabor siya sa akin para hindi tuluyang mawala ang natitirang pera na iniwan sa amin ni Papa, Rhea. 20 million din yun. In exchange of what? Ang ipagamit mo ulit ang sarili mo hanggang mahulog ka na naman sa pagmamahal mo sa lalaking yan? Kailan ka ba magigising sa panaginip mo na kahit gaano kayo kamagkamukha ni Sarina, si Sarina lang ang mahal ni Calvin at mamahalin kahit pa ilang beses siya nitong lokohin? He can't even move on with their marriage. Hayaan mo na. Tanggap ko naman yun noon pa. Hindi ko lang talaga kayang talikuran si Sarina ngayon dahil ooperahan ng anak niya. Sabihin na lang natin na I still have feelings for Calvin. So what? Hanggang 1 o 2 buwan lang ako dito at wala rin naman akong balak ipaalam si Jason sa ama niya. Kailangan ko lang matapos ang operasyon ng pamangkin ko. Si Sarina na naman ang inaalala mo eh. Hindi ka naman inaalala ng kapatid mo. Kailangan ko bang maging katulad ni Sarina? Tama naman si Mama. Ang tagal kong nawala. Wala ko nung mga panahon na kailangan ako ni Sarina. Hindi ko alam ang pinagdaanan niya sa pagsasama nila ni Calvin. Malaking sakripisyo din ang ginawa niya. Ang magpakasal sa lalaki hindi niya mahal. May sarili ka ring problemang kinaharap. Bakit ba palagi mo minamalit ang mga pinagdaanan mo? Nasaan sila nung panahong namumroblema ka rin kung paano mo bubuhayin ang anak mo? It was my choice. Pero si Sarina, hindi siyang may gusto na pakasalan ni Calvin. Hay nako, ewan ko sa'yo, Sabina. Nagpapadala ka na naman sa emosyon mo. Kaya ka napapahamak eh. Hindi naman ako napahamak, no? Idinaan ni Sabina sa pagtawang sinabi para hindi siya lalong kagalitan ng kaibigan. Hayaan mo. Bago magpasukan ng mga bata, nakabalik na ako sa Canada. Alam naman niya na hindi rin niya kaya magtagal sa piling ni Calvin. His whole family hates her family. Wala na magandang samahan ng Ortega at Torres. Baka kapag nalaman ng mga to ang tungkol kay Jace ay kuha nila sa kanya at paratangan siya ng kung ano-ano. Alam ni Sabina noon pa man na sabik ang mga Ortega na magkaroon ulit ng isang lalaking Ortega na magtataguyod ng apelyido ng mga to. Hindi si Patricia yon at hindi rin si JD. Hi sweetie, kaagad ni Sabina na kinargang anak. Gising pa ito tuwang-tuwa pang nakikipaglaro kay Dennis. 2 linggo lang ang paalam ng binata na magbabakasyon sa Pilipinas at babalik din ito kaagad sa Canada. Kailangan ngayong linggo ay maiuwi niya na si Jay sa bahay ng mama niya.
pero kailangan manatiling lihim sa mga Ortega na anak ito ni Calvin sa kanya. Umorder na lang ako ng pasta at steak. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Dennis na mabilis nagtungo sa kusina pagdating niya. Oo naman, dapat nga ako na may sagot ng pagkain natin. Ano ka ba? Nahihiya ka na naman? Parang hindi tayo magkasama sa isang apartment sa Canada. Sasabay ka na ba kay Rayalyn na bumalik doon? Depende. Kung maayos ng kalagayan mo dito at may mag-aalaga na kay Jace kapag nasa trabaho ka. Marami namang katulong si mama sa bahay. Kakausapin ko na lang si Duday na maging yaya na muna ni Jace. Ipapakilala mong anak mo at ipapaalam mo na isa siyang Ortega? Gulat itong tanong. Napag-usapan kasi nilang magkaibigan na hindi niya ilalantad ang anak niya sa mga Ortega. Kay mama lang, wala akong choice dahil wala akong mapag-iiwanan kay Jace. At sino sasabihin mong ama ng anak mo? An Indian national I've met in Canada? Malalim kasi mata ni Jace at mahabang pilik mata. Ganun ang mga Ortega dahil may lahing Indian ang mga to. Magpanggap kaya ako na ama ni Jace. Laging nagpipresenta si Dennis na ako'y ng anak niya noon pa at ngayon at bubuksan nito muli ang suggestion dahil nakahanap ito ng pagkakataon. Ayan ka na naman. Sino naman ang maniniwala na ikaw ang ama ni Jace? Singkit na singkit yung mata mo. Jace sa deep set round eyes. Yung katulad sa mga manikang lalaki. Si Dennis ay singkit dahil kalahati ng dugo nito ay Chinese. Bahala na kung magtanong sila kung nasalisihan ba ako. Ang importante, may tatay yung lalaki sa tabi mo kapag inulan ka ng tanong ng mama mo. Sasabihin lang natin ay pinaglihim mo sa isang cartoon character. Wag na, hindi ko naman sinasabing sagutin mong panliligaw ko. Aalis din naman ako sa susunod na linggo. Kapag wala kang maipresat ng lalaki, mas lalo lang silang maghihinala na anak ni Calvin na yun si Jace. At least kapag alam nilang akong ama ng bata, lahat ng tanong nila, kikimkimin na lang kahit na mahinala sila. Pero, alam ko naman na wala akong pag-asa sa'yo. Nagtawanan silang dalawa dahil palagi na lang bukang bibig ni Dennis yun. Para kay Jace to, hindi para sa'yo. Asa ka naman dyan? Oo na, sige na. Sumama ka bukas. Ipapakilala ko si Jace kay mama. Kailangan mapaniwala mo silang anak mo si Jace. Kaya idilat-dilat mo yung mga mata mo. Dilat-dilat na nga. Huwag ka lang magpapatawa, sisingkit talaga yan. Sabay ulit silang nagtawanan. Nagtungo si Sabina sa kusina pagkatapos maghanda ng pagkain ni Dennis. Alam mo, hindi ko talaga alam kung paano ko makakasurvive nang wala kay ni Rhea. Basta kapag nagkaanak kayo, babawi na lang ako sa inyo ha. Isang mahinang tawang pinakawalan ni Dennis. Ayan ka na naman. Kaya asang-asa yung kaibigan natin na pakakasalan ko siya eh. Panay ang udyok mo. Bagay naman kasi kayo. Ayaw mo pang subukan. Kumain ka na nga, ang dami mong sinasabi. Muli silang nagtawanan bago pinaupo si Jay sa mesa. Kaharap ang mashed potato na inorder ni Dennis. Buo naman ang kumpiyansa ni Sabina na matatapos niyang misyon nang hindi matutuklasan ni Calvin si Jace. Makakaalis ulit sila sa Pilipinas nang wala silang magiging problema sa mga Ortega. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.